Nung nakaraan nga ay natalakay natin ang mga most recommended anime para sa mga bago na gustong manood nito. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga isekai anime na pwede mong panoorin. Pero bagong lahat, alamin muna natin kung ano ang isekai. Ang isekai ay isang Japanese word na ang ibig sabihin ay ibang mundo. Kaya humanap ka na ng pwesto at simulan na natin. Ang mega hit na serye ni Riki Kawahara ay madalas na itinuturing na ama ng mga modernong palabas sa anime na isekai. Nagaganap ang Sword Art Online sa loob ng MMORPG virtual reality space ng Aincrad. Sa paglunsad, libu-libong user ang naload sa laro at sa lalong madaling panahon nakatagpo ng isang bangungot na hindi nila maisip. Ang laro ay nagbago mula sa isang tapat na pantasya na pakikipagsapalaran sa isang sayaw na may buhay at kamatayan. Ang mga manlalaro ay hindi maaring mag-log out sa laro at ang bawat manlalaro ay mayroon na ngayong isang buhay. Kapag namatay sila sa laro, namamatay din sila sa totoong buhay. Ang tanging paraan lang para makaalis sa laro ay sa pamamagitan ng pag-clear sa lahat ng antas at pagkatalo sa lumikha ng laro. Ang Sword Art Online ay umiikot sa ating pangunahing karakter na si Kirigaya Kazuto, isang beta tester para sa larong nakulong sa loob nito. Nagpasya siyang i-clear ang lahat ng antas ng laro sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kaalamang naipon niya sa panahon ng beta. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na hindi niya kayang i-clear ang laro ng mag-isa. Kaya nakipagtulungan siya sa iba pang mahuhusay na manlalaro, kabilang si Asuna Yuki, para kumpletuhin ang iba't ibang hamon ng Sword Art Online. Tulad ng alam mo, ang buong ideya ng genre ng isekai ay muling magkatawang tao o mai-teleport sa isang kakaibang bagong mundo na ang mga patakaran ay ganap na naiiba sa atin. Bagamat karamihan sa mga mundong ito ay nakatuon sa pantasya, ang ilan ay maaring nakatuon sa teknolohiya. Ang reincarnation kung minsan ay hindi magsasangkot ng muling pagkakatawang tao bilang isang tao. Ang mga pamagat kung saan ang mga pangunahing karakter ay muling nagkatawang tao bilang ibang species o bilang isang bagay. Sa kaso ng isekai anime na to, ang pangunahing karakter ay muling nagkatawang tao bilang isang espada. Ang reincarnated as a sword ay medyo nagpapakita ng buong plot sa isang pangungusap. Isang lalaki ang namatay sa isang aksidente sa sasakyan at muling nagkatawang tao bilang isang maalamat na espada. Sa isang mahiwagang mundo na walang alaala kung sino siya sa kanyang nakaraang buhay. Ang espadang ito ay hinila ng isang pusang babae na ipinagbili sa pagkaalipin habang ang kanilang karaban ay inaatake. Sa gayon, nagpasya silang maglakbay ng magkasama, kasama ang babaeng pusa, si Fran, na tinatawag ang espada na Guro. Sinalaysay ni Mushoku Tensei ang kwento ng isang lalaking pinalaya sa kanyang bahay dahil sa pagiging neat. Habang gumagala siya sa bayan, sinubukan niyang iligtas ang isang grupo ng mga estudyante mula sa pagpatay ng isang lasing na driver. Ngunit namatay siya sa proseso at natagpuan ang kanyang sarili na muling nagkatawang tao bilang isang bata sa ibang mundo. Sa mundong ito, siya na ngayon si Rodius Greyrat at ngayon ay may mga alaala na siya. Nagpasya siyang subukan ang kanyang makakaya upang hindi mawala ang pagkakataong pinagkaloob sa kanya. Dahil isa itong pamagat ng isekai, mayroon itong ilang cliches na pamilyar na sayo at may ilang aspeto sa kwento na hindi magiging tasa ng tiyaa mo. Wow! Ano man ito ay isang komplikado ngunit nakakaaliw na kwento na puno ng isang kapanapanabik na cast ng mga karakter at isang natatanging mundo. Hindi rin ito katulad ng karamihan sa anime ng isekai dahil mayroon itong madilim na tema at hindi lahat ay maganda sa lahat ng tao sa mundo. Sa part 2 ng video ito ay alamin pa natin ang iba pang mga isekai anime na pwede mong panoorin. Kaya kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay huwag kalimutan mag-follow sa page na to bilang pagsuporta na rin sa inyong lingkod. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa channel na to para update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Salamat!